Kailangan natin siyang maibalik. Nandiyan na sila! Kailangan mo nang umalis! Dahil kapag naabutan ka nila dito, tsak na ibabalik ka nila sa taas ng bundok. Hindi! Ayoko na bumalik doon. Anong gagawin ko? Kailangan mong makaalis ngayon din. Dahan-dahan kang gumapang palayo. Ililigaw ko sila. Tsak na maya-maya lang ay kakatok sila dito. Baka mahuli nila ako. Kapag pinilisan mo, hindi ka nila maaabutan. Eto, hawakan mo itong mga sanga na may bulaklak na jasmine. Ikot sila dyan. Hindi ka nila basta malalapitan. Sige po. May bangkang bimotor sa kabilang parte ng isla na to. Alam mo yun, di ba? Opo. Kapag bahagya ka nang nakalayo sa bahay na to, tumakbo ka ng mabilis. Huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Kung gusto mong makababa ng bundok na ito at makalabas ng buhay sa islang to. Natatakot po ako, inay. Huwag. Huwag na huwag kang magpapadaig sa takot. Lagi mong tatandaan, kasama mo palagi ang Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag panghinaan ang loob. Mananampalataya ka. Kung ayaw mo mangyari sa'yo, nangyari sa mga kasama mo. Opo. Sige na, umalis ka na. Bago pa sila makarating dito. Sumama na po kayo sa akin, ay. Matanda na ako. Hindi ko nakakayaning tumakbo. Isa pa, ninakaw na nila lahat sa akin. Wala nang saysay kahit umalis ako dito. Wala na rin akong mukhang ihaharap sa asawa ko. Pero, nay! Clarita! Clarita, lumabas ka dyan! Nandiyan na sila! Umalis ka na, madali ka! Doon ka duman sa likod. Pag-iingat po kayo, nay. Salamat po sa lahat. Sige na, alis na. Clarita! Buksan mo tong pinto! Pinuno, naligaw po kayo dito. May ipaglilingkod po ba ako? Nasaan na yung babaeng bihag namin na nakatakas? Po? Ay, nako. Wala ho dito. Walang babaeng nagagawi dito. Kilala kita. Ikaw ang palaging tumutulong sa mga bihag ng tribo para tumakas. Wala po akong alam doon. Kung hindi lang ikaw ang ina ng mga anak ko, matagal na kitang kinatay. Ayun, Pinuno! Narito ang bihag! Habulin nyo! Hindi yun pwedeng makaalis ng isla! Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Huliin nyo siya! At kapag nahuli nyo, huwag na huwag nyong sasaktan! Ibalik siya sa kulungan! Takbo! Bilis! Hindi siya pwedeng makababa ng bundok! Kapag nahuli kita, sisimsimin ko ang bawat katas ng katawan mo! Subukan mo! Kung hindi ay ako mismo ang papatay sa'yo. Kasasabi ko lang na huwag siyang sasaktan! (6:43 ng gabi, Huwebes. Katatapos ko lang magluto ng hapunan at naghihintay sa pag-uwi ng asawa ko nang makita ko sa recommendation ng isang kwento ng inyong YouTube channel. Aaminin ko, wala akong hilig sa horror. Hindi ako matatakutin. Sadyang hindi ko lang talaga ito nakahiligan. Out of curiosity ay pinakinggan ko ito. Habang nakikinig ako tungkol sa kwento ng isang baryo ng mga aswang, bumalik sa alaala ko ang isang karanasan na kailanman ay hindi ko malilimutan. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, itago niyo na lang ako sa pangalan na Dave, 40 years old. Ang isasalaysay ko sa inyo ay kwento na tunay na nangyari noong ako'y 30 anyos pa lamang. Mula ako sa mahirap na pamilya. Ang tatay ko ay isang karpintero at ang nanay ko naman ay nagtitinda ng isda sa palengke. Nakapag-aral kaming magkakapatid dahil sa pagsusumikap ng mga magulang namin. Ako naman ay nag-part-time job sa isang coffee shop nang sa ganun ay makatulong kahit paano. At hindi na nila problemahin ang baon ko at iba pang pangangailangan sa school. Sa trabaho kong ito nakilala si Andrea. It was love at first sight, Madam Venus. Nung malaman ko na sa iisang university kami nag-aaral, ay hindi na ako nagsayang ng pagkakataon. Sinadya kong makipaglapit sa kanya at makipagkaibigan. Hanggang saan manligaw ako at sagutin ako ni Andrea. Pero galing siya sa mayamang pamilya. Nang malaman ng kanyang ama ang relasyon namin, pinaglayo niya kami. Dinala si Andrea sa Amerika at mula noon ay hindi na kami nagkita. Kaya mula noon ay lalo akong nagsumikap. Pinagbuti ko ang pag-aaral ko at pinasok ko ang negosyo hanggang sa lumago iyon ng lumago sa paglipas ng panahon at nakapagpatayo ako ng sarili kong kumpanya. Makalipas ang 8 taon ay muli kaming nagkita ni Andrea.
Mayaman na ako at may maipagmamalaki na. Ang buong akala ko ay nakalimutan ko ng damdamin ko para sa kanya. Sa madaling salita, pinagpatuloy namin ang relasyon namin ng lihim habang ako naman ay unti-unting nakapasok sa mundo at negosyo ng kanyang malupit at matapobreng ama. Hanggang sa dumating ang kaarawan ng daddy ni Andrea at isa ako sa malapad na naimbitahan. Wala kaming kaalam-alam na ang araw ng saya at selebrasyon ay mauuwi sa isang nakakakilabot na karanasan na habang buhay naming hindi makakalimutan. Hello? Nasaan ka na? Bakit na ako dyan? Sakto, katatapos ko lang magluto ng dinner. Nang makababa ako ng kotse matapos yung iparada sa basement parking ng condo building kung saan ako may sariling penthouse, agad ako naglakad papunta sa elevator at pinindot ang up button sa kapatuloy na nakapag-usap kay Andrea. Habang naghihintay, sa hindi malamang dahilan, bigla akong nakaramdam na parang may nagmamasid sa akin sa likod. Bigla akong lumingon at napakunot ang noo ko nang makita na parang may taong biglang nagtago sa likod ng isang sasakyan. Talaga? Anong luto mo? Yung paborito mo. Pinakpet, tsaka nagprito ako ng tilapia. Wow! Nagutom ako lalo. Sino yan? May tao ba dyan? Dave, ano nangyayari? Parang may nakita akong taong nagmamanman sa akin eh. My God, baka nasundan ka nila, Dad. Hindi yan. Hindi nga nila tayo nakikitang nag-uusap at magkasama eh. Sandali. Lalapit ako sa kotse. Ganon nga ang ginawa ko. Lumapit ako sa kotse kung saan ko nakita ang taong nagmamanman sa akin. Pero pagsilip ko doon wala naman akong nakitang kahit anino. Pabalik na dapat ako sa elevator nang bigla akong napalingon na may nahagip ang peripheral vision ko na biglang tumakbo sa likuran ko na mabilis na wala. Sino yun? Nakita mo yung sumusunod sa'yo? Hindi eh. Baka namalikmata lang ako. Umakyat ka na dito. Pabayaan mo na yan. Sige. Papasok na ako ng elevator. Ano yung umaangil na yun? Aso? Umakyat ka na dito. Baka minumulto ka na. Ang sabi ng gwardiya sa akin ng isang araw ay may multo daw dyan sa basement parking. Makaakyat na nga. Baka multo nga lang yun. Pagpasok ko pa lang sa bahay ay sinalubong na ako ng mabangong amoy ng ulam. Naabutan ko si Andrea na naghahanda sa mesa. Nang tumingin siya sa akin, ay sinalubong niya ako ng ngiti. Pagkatapos ay tumakbo palapit sa akin at nilundag ako. Agad ko naman siyang binuhat at naglapat ang aming mga labi ng matagal. Sa nakalipas na 2 taon ay ganito ang setup namin. Lihim na nagkikita kapag may pagkakataon. At doon sa penthouse ko ang maituturing naming love nest. Sadyang kumuha ng unit si Andrea sa building na yon para hindi maghinala ang kanyang ama. Pero ang totoo ay minsan lang siya doon natutulog. Kapag wala ako at nasa abroad or out of town na ilang araw dahil sa trabaho. Ngunit kapag narito ako sa Maynila, doon siya palagi sa penthouse ko natutulog. Gaya na lang ngayon, 1 linggo akong nasa Dubai para sa isang business conference. I miss you, babe. I missed you more. Kamusta ang business trip mo? Mabuti naman. Nagbungang paghihirap ko dahil nagkapirmahan na ng kontrata. 3 business deal ang na-close ko kaya tuloy-tuloy ng expansion. Ang galing mo talaga. Dahil sa'yo kaya ako ginagawa to. Gusto ko kapag dumating ang araw na malaman ng daddy mo na ako ang Oliver na hinayawan niya dati. May ipagmamalaki na ako para kahit itakwil ka nila, kaya pa rin kitang buhayin. Pero hindi kita bibitawan. Hindi na. Hanggang ngayon sa tuwing naiisip ko kung paano hinamak ni Daddy ang pagkatao mo noon, nahihiya pa rin ako sa'yo. Nag-aalala rin kasi ako na baka nagtanim ka ng galit. Dinala ko si Andrea sa kusina at pinaupo sa kitchen counter. Pagkatapos ay doon kami nagpatuloy ng pag-uusap. Habang tinititigan ko siya ng matagal, ay lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Noon pa man ay maamo na at maganda ang kanyang mukha. Isa sa mga dahilan kung bakit ako na-inlove sa kanya. May pino siyang dimple sa magkabilang baba. Maganda ang mga mata at natural ang pagkapula ng kanyang labi. Pinakagusto ko sa kanya ay kapag ngumingiti siya. Bukod doon ay mabait at down to earth pa. Walang kayabangan o kalandian sa katawan. Simple pero elegante siyang manamit. Sabi nga ng iba,
Bagay daw kami dahil may pagka-Korean ang mukha ko. Niloloko nga ako minsan ng mga kapitbahay namin sa probinsya kapag umuwi ako at sinasabi na para daw akong Korean actor. Pero purong Pinoy naman talaga ang mga magulang ko. Mas more on na challenge ako sa ginawa niya. Kung hindi dahil doon, hindi ako magsusumikap ng ganito. Hindi gaganda ang buhay ko at ng pamilya ko. Paano kung magpakasal na kaya tayo? Okay lang sa akin. Alam mo naman na ikaw lang ang hinihintay ko. Pero ang akala ko, gusto mo munang ipaalam sa kanilang relasyon natin bago tayo magpakasal. Eh kasi may nakarating sa akin na balita. Kilala mo si Baron Sanchez, di ba? Oo, bakit? Narinig ng sekretarya ko nakausap ni si Daddy. At may nabanggit na ipagkakasundo nila kami ng kasal. Ano? Kaya nga nag-alala agad ako. Kung akong tatanungin mo, handa akong pakasalan ka. Anong oras? Wala namang problema sa family ko. Alam nilang tungkol sa atin. At boto pa rin naman sila sa'yo. Pero ikaw, handa ka ba sa mga pwedeng mangyari? Malaking gulo to kapag gumarap tayo sa daddy mo at naalaman niya na kasal na tayo. Lalo na kapag naalaman niya kung sino talaga ako. Alam ko na masasaktan siya. Pero ayoko na maulit ang nangyari noon. Kapag pinakawalan naman kita at hinayaan ko na diktahan ulit nila ako, baka tuluyan ka na mawala sa akin. At alam kong pagsisisihan ko na naman yon. Ngayon, uunahan na natin sila. Handa na ako. Okay, let's get married then. Bukas na bukas din. Ipapaayos ko sa sekretarya ko ang lahat. Doon tayo magpakasal sa probinsya namin. Kailan natin sasabihin sa kanila? Sa birthday ni Daddy sa isang buwan, di ba isa kasi invited sa beach party niya? Doon daw nila i-announce ang engagement namin ni Byron. Okay, maganda ka. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Makalipas ang isang buwan, dumating na ang araw ng kaarawan ni Don Adolfo. Naroon kami sa malaking luxury yacht nito kung saan ginaganap ang party. Sa garbo ng yate na yon, para na kaming nasa hotel. Kumpleto ang lahat ng amenities at maraming silid. Bukod sa celebrator, naroon ang mga anak niyang babae, maliban sa kuya ni Andrea. Sila mga business partners at investors at piling mga kaibigan. Samantala ng mga sandaling yon, si Andrea ay kasama ng mga kaibigan niya at ako naman ay nakikipag-usap sa mga kapwa ko investors. Pasimple kaming sumusulyap sa isa't isa at nakikiramdam. Nakaramdam pa ako ng inis dahil panay ang dikit ni Byron kay Andrea. Andrea, champagne? No thanks. Himalaya ata. Dati naman ay paborito mo ito. Ayoko lang uminom na wala ako sa mood. Come on, Andrea. Bakit ba iwas na iwas ka sa akin? Obvious ba? Dahil ayoko sa'yo. Well, kailangan masanay ka ng kasama ko. Hindi mo pa ba nababalitaan? Ikakasal na tayo. In your dreams. Hindi na mangyayari ang pantasya mo. Excuse me, girls. Pasok muna ako sa cabin ko, ha? Nakita ko kung paano tinalikuran ni Andrea si Byron. Gusto ko sana talaga siyang sundan, pero baka may makahalata. Maya-maya ay narinig ko na lang na tinawag ni Don Adolfo si Byron. Nagpaalam ako sa kausap ko at nagkunwari na kukuha ng pagkain sa buffet table. Pero ang totoo, gusto kong marinig ang usapan nila. Tito Adolfo, mukhang ang saya-saya mo sa party mo, ha? Dapat lang naman, hindi ba? After all, it's my birthday. Bukod doon, ay excited na rin ako sa announcement ng engagement mo kay Andrea. All thanks to you, Eho. Ikaw ang nag-organize itong party. Maganda itong idea mo na bumalik ako rito sa probinsya na kinalakihan ko. Nakita mo naman. Ang ganda ng mga beaches dito. Naalala ko tuloy ang aking asawa. I'm as excited as you, Tito. Byron, alam ko na magiging mabuting asawa ka sana ko. Basta ipangako mo sa akin, naaalagaan mo siya. Madalas man kami nagkakabanggaan ni Andrea at nagkakasalungat ang mga gusto at pananaw namin sa buhay. Mahal na mahal ko pa rin siya. Of course, Tito. Matapos ang kasal namin ay kailangan lang namin umuwi ni Andrea sa probinsya.
Alam niyo naman, old-fashioned ang parents ko. Walang problema. Kailan ko nga pala makikilala ang mga magulang mo? Soon, Tito. Cesar, maglayag pa tayo. Pumunta tayo sa gitna ng dagat. At maglabas pa kayo ng mga alak at pagkain. Oh, Dave, nandyan ka pala. Happy birthday, sir. Thank you. Akala ko hindi ka makakarating. Nagpapaset ako ng meeting sa iyo tungkol sa proposal ko pero ang sabi ng sekretary mo ay nasa Amerika ka daw. Opo. May inasikaso lang akong business doon. Siya nga pala. Gusto kitang ipakilala sa isang anak kong babae. Yung panganay ko. Nagtitiyak ako na bagay kayo. Na-appreciate ko po ang magandang intention nyo, sir. Pero kasal na po ako. Talaga? Bakit hindi ko alam yan? Napagkasundan po namin ang asawa ko na maging private at intimate ang kasal namin. Kaya halos wala kaming sinabihan bukod sa immediate family. Congratulations. Kailangan ipakilala mo sa akin sa lalong madaling panahon ang napakaswerteng babaeng yan. Soon, sir. Very soon. By the way, new girlfriend? Oo, si Shelly. Hi, Dave. Hindi ko alam na may gwapo palang business partner si Adolfo. Hi, ma'am. Pabata ng babata yan, sir, ha? But as long as you're happy, Malakas pa ang tuhod ko, Dave. May ibubuga pa to. Lihim akong natatawa. Kung nalaman lang ng matandang ito na ang tinutukoy ko ay ang anak niya, hindi ko na lang din maiwasan minsan ang mapailing dahil kitang-kita ko kung paano nababago ng pera ang isang tao. Sinadya akong magpakilala sa kanya gamit ang second name ko na Dave or David dahil ang alam niyang pangalan ko nung maging kami ni Andrea nung college ay Oliver. Sa kabila noon ay inaasahan ko pa rin na makikilala niya ako sa mukha. Pero hindi yun nangyari. Mukhang talagang nakalimutan na niya ako. Kaya masasabi ko, nakakampi ko pa rin talaga ang tadhana. Samantala, napalingon ako nang lumapit ang kapitan na nagpapatakbo ng yate. Sir, hindi po tayo pwedeng lumayo. Malapit na pong magdilim. Baka po magkaroon ng aberya at hindi tayo marespondihan agad. Ako ang masusunod dito. Ang sabi ko maglayag tayo. Hindi ba't may Virgin Island doon sa bandaron? Pumunta tayo ron. Sir, hindi po pwede doon, delikado. Bakit ka ba kontra ng kontra? Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Oo nga naman, Kapitan. Huwag mo nang bigyan ng stress si Tito Adolfo. Birthday pa naman niya ngayon. Sundin mo na lang siya. Sige po. Basta, sinabihan ko na kayo. Ha? Nang umalis si Don Adolfo at Byron ay naiwan ako kay Shelly. Agad tumabi sa akin ang babae. Bumaba ang tingin ko sa braso ko nang humahawak siya doon. Pagkatapos ay lumakbay ang palad nito sa likod ko. Agad kong dinistansya ang sarili ko sa kanya. Saka ako binigyan ng nakakaakit ng ngiti. Marami na ako naririnig na magagandang bagay tungkol sa'yo mula kay Adolfo. I heard, magaling ka daw humawak ng negosyo. thanks for the compliment. Walang hindi nadadaan sa sipag at tiyaga. Sayang, may asawa ka na pala. May problema ba doon? Wala naman. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Dave. Gusto kita. Interesado ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman malalaman ni Adolfo eh. Medyo tanga ang matandang yan. So, mamayang gabi, kapag tulog na ang matanda, pupuntahan kita sa kwarto mo. I'm sorry, ma'am. Hindi ako interesado. Mahal kong asawa ko at may respeto ako sa kanya. Siguro, ibang lalaki na lang ang landiin mo. Ouch! I can't believe na kaya mo akong tanggihan. Hindi ba ako sexy sa paningin mo? Huwag mong sabihin na mas maganda pa sa akin ang asawa mo. Yeah. She's way a lot better than you. So, if you'll excuse me, Bastos! Tumalikod na ako at pumunta sa upper deck. Napalingon ako kay Mang Cesar
at nakita ko na napapailing at napapakamot siya. Maya-maya ay isang text message ang natanggap ko mula kay Andrea. Ayon sa kanya ay naroon daw siya sa cabin. Pasimple akong nagpaalam na kunwari ay pupunta sa banyo. Pagdating sa cabin ay agad akong sinulubong ng halik ni Andrea. Natawa kami dahil sa kalokohan namin. Pagkatapos ay naupo kami sa kama. Nakita ko na nilalandi ka ng Sherry ngayon. Pupunta daw siya sa kwarto ko pag tulog ng daddy mo. Sana sinabi mo pumunta siya para kaming dalawang tabi matulog. Huwag ka lang sumimangot dyan. Pinakita ko naman sa kanya tong sing-sing ko eh. Tsaka hindi ko papatulan yon. Mas maganda ka naman di hamak dun eh. Anyway, mamaya, sa announcement ng engagement namin ni Byron, uunahan natin si Daddy. Nakanda ka na. Oo. Wala na akong pakialam kahit magalit sa akin si Daddy o itakwil ako. Ngayon pa lang, hihingi na ako ng pasensya sa'yo. Sakali may masabi akong hindi maganda sa kanya. Naiintindihan ko. Pero mas excited ako kaysa sa kinakabahan eh. Basta relax ka lang mamaya. Baka ma-stress ka. Baka sama pa sa kalagayan mo. I'll be fine, babe. Sumulyap ako kay Andrea habang kasama nito ang mga kaibigan at nagsasayaw sa gitna ng deck. Pasimple lang siyang ngumiti sa akin habang may hawak akong isang baso ng alak sa gilid at nakikipag-usap sa mga kaibigan at kakilala ko. Palihim akong natawa nang lumapit si Byron kay Andrea. Sinubukan itong yumakap sa kanya pero sinikod niya ng malakas ang lalaki, sabay sampal at tulak palayo. Mabait si Andrea at palaging mahinahon. Pero nitong nakalipas na isang linggo, medyo malala ang mood swings niya dahil sa kanyang kalagayan. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin? Bakit bang sungit mo? Naiirita ako sa mukha mo. Guys, kantahan naman natin ang birthday boy. Tito Adolfo, time to blow your cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Masyado mahangin, ayaw magsindi ng kandila. Just make a wish, Tito. Happy birthday, sir! Happy birthday, sir! Inuman na tayo! Yeah! Thank you, everyone. And thank you, Byron, sa pag-organize mo nitong party na ito dito sa yate. It made me feel young. At gusto ko na rin samantalahin ang oportunidad na ito para mag-anunsyo ng isang mahalagang bagay. Adriana, pumarito kaya. Lumingon sa akin si Andrea at pasimple akong tumango. Tinungga ko ang natitirang alak sa hawak kong baso. Pagkatapos ay hinanda ko ang aking sarili. Lumapit siya sa ama na agad namang umakbay sa kanya. Si Byron naman ay pasimpleng tumayo sa kabilang gilid ni Don Adolfo. Maya-maya ay muling nagsalita ang matanda. Tonight, I would like to announce that my daughter Andrea. Just recently got married. Ano? Andrea, anong sinasabi mo dyan? Yes, guys. Tamang narinig nyo. Kinasal na ako. 2 weeks ago. Sa lalaking mahal na mahal ko mula pa nung college ako. Huwag mong sabihin na kapagbalikan ka sa Oliver na yon. Yes, Dad. And it has been 2 years since we got back together. Babe, Good evening, sir. I mean, Dad. Gusto kong tumawa at palakpakan ang sarili namin nang makita ang gulat sa mukha ni Don Adolfo nang lumapit ako. Hindi ko inaasahan na yun ang plano ni Andrea. Basta sinabi niya lang sa akin na siya ang bahala. Kaya nagulat ako nang bigla nitong inagaw ang mikropono sa ama habang nagsasalita. Habang si Byron naman ay hindi na rin maipinta ang mukha at namumula sa galit. Kinuha ko ang kamay ni Andrea at hinawakan yon matapos niyang isuot ang wedding ring namin. Ikaw? Opo. Ako po si Oliver. Niloloko niya lamang ako. Hindi totoo to. it's true, Dad. Eto ang copy ng marriage contract namin. Nagpakasal kami ni Dave 2 weeks ago sa probinsya nila. Lapastangan! Akmang sasampalin ni Don Adolfo ang kanyang anak nang bigla kong humarang kaya tumama ang palad nito sa likod ko. Nakita ko ang gulat sa mukha ng matanda dahil sa ginawa ko.
Matapos yon, ay matapang akong humarap sa kanya habang hindi binibitawan ang kamay ng asawa ko. Tapos na ako sa panahon na mahina ako at walang magawa dahil mahirap lang ako. Ngayon may pera na ako at malawak ang impluensya. Wala nang pwedeng manghamak sa pagkatao ko. Masaya ako makita kayo ulit doon, Adolfo. Maraming salamat po sa lahat, sa panglalait at pangahamak niyo sa pagkatao ko. Nung mahirap pa lang ako. Maraming salamat po sa araw na pinamukha niyo sa akin na wala akong karapatan mahalin ang anak niyo. Dahil mas mahirap pa ako sa daga. Sa halip na magtanim ng sama ng loob at isumpa kayo sa galit, naging inspirasyon ko lahat ng sinabi niyo sa akin para mas magsumikap ako. Sa loob ng 10 taon, nagtrabaho ako, araw at gabi. Nagpayaman hanggang sa pumantay ang pamumuhay ko sa inyo. Hindi para magmalaki kung hindi para mabawi si Andrea. At ano sa tingin mo? Hindi ko kayo kaya paghiwalayin. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Tama na, Dad. Huwag niyo nang ipilit. Kapag sumama ka sa lalaking yan, itatakwil kita, Alam Andrea. ko po. Alam ko. Inaasahan ko na yan sasabihin mo dahil kilala kita. Laging yan ang panakot mo sa aming magkakapatid kapag may pinapagawa ka na ayaw namin sundin. Ikaw ang ama namin pero ikaw mismo sumisira sa buhay namin. Si Kuya, pilit yung ipinakasal sa hindi niya mahal. Ano kaya ng buhay niya? Miserable, di ba? Si Ate Patty, ganun din ang ginawa niyo. Ano ngayon ang napala niya? Halos patayin siya sa bugbog ng asawa niya. Ngayon naman kami ni Ate Bettina balat niyo sirain ang buhay. Para sa negosyo din natin itong ginagawa ko. Kapag lumaki pa ang negosyo natin, mas maraming pera ang papasok sa atin. Kayo rin ang makikilabang nito. Then no thanks, Dad! Ayoko makinabos sa pera na ang naging kapalit ang buhay ng mga kapatid ko. I refuse to be your victim. Ayoko magaya sa kanila. Ayoko maging miserable ang buhay ko sa piling ng lalaking gusto niya ipakasal sa akin. Ako ang masusunod. Hihiwalayan mo ngayon din ang lalaking yan. Sige, subukan niyo. Dahil kapag may ginawa kayo hindi maganda, kapag sinali niyo kahit dulo ng daliri ng asawa ko at nawala siya sa akin, mark my words, Dad, I will kill myself in front of you. And my death will be your worst nightmare. Kahit anong mangyari, hindi na ako magpapasindak ulit sa inyo. Hindi na si Oliver ang kaharap niyo na mahina. Ako na si Dave ngayon. And I already own 35% shares in your company. 20% na lang ang share mo. Dahil pinagbili mo na ang iba. Which, by the way, ako rin pala ang bumili ng mga yon. Gumamit lang ako ng dami. One wrong move. Isang salita ko lang sa mga shareholders. Mawawala sa inyo ang kumpanya na mahal nyo. Ano? Yes, Dad. Totoo yun. At ako ang nagbigay ng ideya kay Dave na gawin yun. I'm sorry. But we need to do some drastic measure para protektahan ang sarili namin laban sa inyo. Mga hayop kayo! Oh, and one more thing. I'm 10 weeks pregnant. Matagal ko lang tanggap na kahit kailan ay hindi nyo ako matatanggap para kay Andrea. Kahit hindi nyo ako kausapin na pansinin, ayos lang. Basta ang pakiusap ko lang ay huwag nyong idamay sa galit nyo sa akin ang anak ko. Kaya nakikiusap po ako. Huwag nyo nang bigyan ng stress si Andrea. Pinahiya mo ako, Andrea. Hindi ko makakalimutan itong ginawa mo. I just saved you, di ba? Bago pa inanunsyo ni Dad, inunahan ko na siya. I'm sorry, Myron, pero si Dave ang mahal ko. Isa pa nga pala, pinapasa ko na sa sekretary ko ang resignation letter ko sa HR department kanina. Pagbalik natin ng Maynila, sa kumpanya na ni Dave ako magtatrabaho. Halika na sa ibaba. Magpahinga ka na. Matapos ang komprontasyon kanina ay dinala ko na sa cabin si Andrea para makapagpahinga na. Habang natutulog kami, bigla na lang lumakas ang ulan. Kumulog at kumidlat. Dahil sa malakas na alon ay nararamdaman ko na inaanod ang yate kung saan. Ang dapat sana'y all-night party ay natigil. Nagpasukan ng mga bisita sa kanilang mga cabin. Ang iba'y nasa dining area at doon pinagpatuloy ang inuman. Si Andrea naman ay nagising matapos makaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Kaya bumangon kami at inalalayan ko siya sa banyo. Sino ba kasi ang may idea na mag-party dito sa yate? Pwede namang beach party na lang. Sino pa?
E di yung Shelly na yon, tapos nayunan naman ni Byron. Ito naman si Daddy Uto-Uto. Gusto ko na makabalik sa hotel. Konting tiis na lang. Kapag gumupa ang ulan, I'm sure, maglalayag na tayo pabalik. Si Dad kasi Huwag mo nang i-stress ang sarili mo. Kung gusto mo, ikuha kita ng mainit na maiinom sa kitchen. Oo. Gusto ko ng gatas. O sige, maupo ka lang muna dito sa kama. Huwag ka mahihiga. Lalo kang mahihilo dahil malakas ang alon. Nagugutom din ako, babe. Kuha mo rin ako ng pagkain sa kitchen. Anong gusto mo? Bawal sa'yo ang mga hilaw na pagkain. Gusto ko yung tacos kanina, tsaka yung chicken tenders. Okay. Huwag ka nang lumabas ng kwarto at baka matsyempohan ka pa ni Byron. Ilak mo tong pinto. Sige. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kitchen. Doon ko nakita ang mga natirang pagkain. Kaya agad akong kumuha ng pagkain na gusto ng asawa ko. Nang matapos ay agad din akong bumalik sa kwarto. Habang naglalakad ako sa hallway, bigla akong natigilan ng kumidlat ng malakas. Lumingon ako sa bintana nang gumuhit ang liwanag sa labas. Kakatok na lang ako sa pinto nang kumunot ang noo ko at makita sa maliit na salamin na bintana ang isang pares ng paa. Puno ng balahibo gaya ng sa Chongo. Lalo akong nagtaka nang maglakad dito sa gilid ng yate papunta sa lounge. Ano yun? Babe, ikaw na ba yan? Oo, Babe, kumatok ka rin kanila lang. Akala ko ikaw na kaya bubuksan ko sana. Kaso natakot ako dahil narinig ko na parang tunog ng angin ng mabangis na hayop. Kinilabutan ako eh. hindi mo sinili sa peephole kung sino yung kumatok? Sinilip ko, kaya lang di ko nakita yung mukha eh. Kasi nakatalikod na siya at naglalakad palayo. Basta ang nakita ko, malaking tao. Tapos wala siyang suot na pang itaas. At yung likod niya ay parang may mga balahibo. Balahibo? Oo. Pero hindi ko rin sigurado, baka nagkamali lang ako ng tingin. Kunin mo to. Titignan ko sa labas. Maglaka ulit ang pinto, ha? My God! Sino yon? Dito ka lang. Titignan ko sa labas. Mag-iingat ka ha? Kumuha ako ng mahabang payong na pwede kong gamiting armas para maipalo kung sakaling tama ang hinahala ko na may masamang loob dun sa yate. Nagmamadali akong lumabas sa deck at naglakad sa gilid papunta sa lounge. Dahil sa lakas ng alon na sinamahan pa ng malakas na ulan at hangin, halos mapataob yung yate. Napahawak ako sa handrails para hindi ako matumba at mahulog sa dagat. Nang makarating ako sa dulo, biglang nanlaki ang mata ko sa nasaksihan ko dahil nakahandusay sa sahig ang isang lalaki habang may isang nilalang na kinakain ng katawan nito na eksakto sa description ni Andrea. Hoy! Hoy! Sino ka? Narito na pala ang isang kakainin ko. Shit! Aswang! Tingnan ko ang tapang mo ngayon. Hindi ako natatakot sa'yo, animal ka! Laking probinsya ako! Kaya alam ko kung paano lalabanan ang mga gaya mong aswang! Kinulog nito sa dagat ang lalaking pinatay. Pagkatapos ay sumugod ang aswang sa akin. Dahil sa gilid ako ng yate, alam ko na maaari akong mahulog doon. Kaya nagpahabol muna ako hanggang sa makarating sa front deck. Eksaktong paglapit niya sa akin ay agad kong naisalag ang hawak kong payong. Nagpambuno kami. Pilit niya akong inaabot at sinusubukang kalmutin ng mahaba nitong kuko. Pero palagi ako nakakaiwas. Nang makakuha ng pagkakataon, sinipa ko ito ng malakas. Kumihingal kaming dalawang tumayo doon habang nakatingin lang sa isa't isa. Para itong mula sa isang tribo. Hindi ko lubos makita ang kabuuan ng mukha nito dahil natatakpan ng puting maskara mula ilong pataas. Habang ang ngipin ay mahaba at matatalas na pangil. Wala itong suot na damit maliban sa bahag at headdress na ang estilo ay mukhang korona. May pula at itim na tela na may mga balahibo ng manok. Malaki ang pangangatawan nito at may mga tato sa braso at buong katawan. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Hindi na malaga yun. Kung ako sa'yo ay magdadasal na ako. Ano bang kailangan mo? Ang buhay mo at buhay ng mga tao rito. Umalis ka na! Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka!
Matapang ka talaga. Nang muling sumugod ang aswang, ay bigla akong umupo. Saka sinaksak ang dulo ng payong sa dibdib nito ng 2 beses. Malakas na umangil ang aswang. Nang makita ko ang steak knife sa isang mesa, dinampot ko ito sabay saksak ulit sa dibdib nito. Nang masakal ako ng aswang ng mahigpit, muli ko itong inundayan ng saksak sa tiyan. Nabitawan ako nito, pero nakalmot ang leeg ko. Hanggang sa biglang dumating si Andrea. Agad na palitan ng takot at gulat ang mukha nito nang makita ang nangyayari. Susugo dapat ang aswang sa kanya, pero kinawit ko ng handle ng payong ang leeg nito. Sabay hila palapit sa akin at muling sinaksak ito sa likod. Dave! Andrea, sa loob! Pumasok ka sa loob, bilis! Maging ganyan ka pa kaya katabang kapag pinatay ko na babae niya, no? Huwag na huwag mong gagalawin ang asawa ko! Hindi ka mananalo sa akin, lalaki. Dahil mas malakas ako. Mauna ka mamatay! Tinulak ko ang aswang papunta sa gilid ng yate, sabay sipa para tuluyan itong mahulog sa dagat. Nahulog ang aswang pero hindi ko inaasahan na mahahablot niya ako sa damit, kaya pati ako nahulog din. Ngunit mabilis ako nakahawak sa handrail habang ang aswang ay tuluyang nilamon ng malalaking alon. Dave! Kumapit ka! Tulong! Tulungan niyo kami! Bakit ka lumabas? Mang Cesar! Tulong! Babe, humawak ka sa akin! Bilisan mo! Eh, Diyos ko! Anong nangyayari ba? Sir, kumapit kayo sa akin na mabuti. Huwag kang bibitaw sa akin! Thank you, babe. Salamat po, Mang Cesar. Halika at pumasok muna tayo sa loob. Nang bumagsak kaming dalawa ni Andrea sa sahig kanina at mabilis niya ako niyakap ng mahigpit, umiiyak sa takot. Bumanti ako ng yakap at hinagod ang likod niya. Matapos yun ay pumasok na kami sa loob. Ang mga staff at ilang bisita na naglabasan sa kanilang kwarto dahil sa nangyaring gulo ay binigyan kami ng mga tuwalya. Okay lang ako. Akala ko may mangyayari na masama sa'yo. Huwag ka na maglala sa akin. Sir, ano po ba ang nangyari? Hindi ko alam kung paano siya nakarating dito pero may aswang dito. Nakita kong may pinatay siyang lalaki. Kinakain niyang laman loob, pati yung mismong laman at balat. Diyos ko! Hindi ko kilala kung sino. Pero naka-uniform gaya ng suot mo. Aswang? Anong itsura? May suot na maskara na puti ang mukha niya. May pangil at may suot siya sa ulo na parang mga balahibo ng manok. Ang katawan niya puro tato. Para siyang taga-tribo. Hindi maaari ito. Naalala ko na. Kaya pala pamilyar siya sa akin. Paano sila nakarating dito? Hindi ko alam kung aswang nga ang nakita mo, pero isa lang ang tiyak ko. Mukhang galing siya sa tribo ng Sangkawil. Ang isla na malapit dito, na sadyang iniiwasan at kinatatakutan ng lahat. May baryo doon na puro mga aswang ang nakatira. Ang sabi naman ng iba, ay isang tribo na puro kanibal. Ang islang may natutulog na bulkan. Paano malalaman? Po, nabasa ko lang po. Kung ganun, paano siya nakarating dito? Isa lang ang ibig sabihin nito. Malapit na tayo sa isla. Dahil sa malakas na alon ay inano nitong yate. Kaya nilang languyin mula doon sa lalampasigan hanggang dito. Anong gagawin natin? Maglalayag tayo pabalik. Kapag kumalma na ang dagat, sa ngayon ay magpahinga na kayo. Ma'am, mabuti na lang din at hindi kayo lumabas kanina. Lapitin ng mga aswang ang buntis. Mabango sa pang-amoy nila ang mga sanggol. Eto, suotin mo, ma'am. Medalyon yan pangontra sa mga aswang at iba pang masamang elemento. Salamat po, Mang Cesar. Paano po yung kasama niyo? I-report ko kaagad mamaya. Babe, halika na. Bumalik na tayo sa kwarto. Nagdudugo ang sugat mo. Kailangan nating kumutin yan. Sige po, una na kami. Salamat po, Mang Cesar. Kinaumagahan, nagising kami ni Andrea mula sa komosyon sa labas. Agad kaming nagbihis at lumabas ng kwarto. Pagdating namin sa upper deck, naabutan namin ang mga nag-aalalang mga mukha ng mga tao doon. Ang iba'y nagpapanik. Kasama na doon si Don Adolfo at si Byron. Nang lumingon kami ni Andrea,
Natanaw namin ang isang isla. Ilang metro lang ang layo mula doon sa yate. Hindi. Paano ako napunta ulit dito? Anong nangyayari dito? May problema tayo, sir. Nasira ang makina ng yate dahil sa malakas na bagyo kagabi. Alinti ka na. Ano nang gagawin natin ngayon? Yung ibang kasama natin ay inaayos na rin po ang makina. Nakapag-radyo na rin po ako. Pupuntahan daw nila tayo at maghintay sa kanila. Nang malaman nila na malapit tayo sa isla na ito, ay mahigpit nilang ipinagbilin na huwag tayong lalapit dyan. Bakit naman? Nagpapaniwala kasi kayo sa matandang to. Basta ako magsuswimming ako. Batong-bato na ako kanina pa. I agree. Let's have fun. Honey, punta tayo doon sa isla. Ang mga otoridad na nga nagsabi na huwag kayong pumunta doon. Mapapahamak kayo. Ang KJ talaga nitong anak mo, honey. Kung ayaw mong umalis dito, bahala ka. Pero wag mo kaming pakialaman. Yay! Let's go, girls! Sa kabila ng babala ni Mang Cesar at Andrea ay hindi sila nakinig. Nang lumingon ako sa asawa ko, nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya nang magtalunan ng mga kasama namin sa dagat at lumangoy. Maging si Byron at Don Adolfo. Kaming dalawa ni Andrea kasama si Mang Cesar ay naiwan doon sa yate. Nagtaka ako nang makita na biglang naging balisa si Andrea. Bumaba ito at nagpunta sa kwarto namin. Dahil doon ay sinundan ko siya para kausapin. Lalo akong nag-alala nang makita ko na umiiyak siya. Babe, anong problema? Bakit siya biglang umiyak? Dave, may hindi pa ako nakikikwento sa'yo. Tungkol saan? 3 taon na nakakalipas. 6 na buwan bago tayo magkita ulit magkabalikan. May nangyari sa akin na kaming pamilya lang nakakalam. Ano yun? Totoo ang sinasabi ni Mang Cesar tungkol dun sa isla. Dahil minsan na ako nakarating dyan. Kailan? Birthday ni Maddie noon. Bilang celebration niya, sa halip na mag-party, nagpunta na lang kami magkakaibigan sa beach. Sumadya talaga kami dito sa probinsya ni Dad. Alam ko na maganda ang beach dito. Nag-island hopping kami. At itong huling napuntahan namin. Ang sabi ng bangkero na tour guide din namin, Virgin Island daw to, kaya excited na excited kami. Mga higit 1 oras ang lumipas. Napansin namin na nawala ang bangkero. Hinanap namin siya. Pumasok kami sa loob ng gubat. Doon kami biglang hinarang ng mga tagaran sa tribo na puro lalaki. Nakita lang namin ang bangkero na siya pero pinuno ng tribo na yun. Binuhat nila kami. At ako, kinulong nila. Pero ang mga kaibigan ko, pinilahan at halinihinan silang hinalay. Lahat ng lalaki sa tribo na yon, ginalaw sila sa buong araw. Hindi lang 1 beses kung hindi pa ulit-ulit. Hindi kinaya ni Victoria at namatay siya ng gabi yun pagkatapos kinain nila ang katawan niya. Si Maddie ay biglang nawala matapos sila pagsawaan. Ganon din si Nancy. Eh, anong ginawa nila sa'yo? Akala ko nga isusunod nila ako. Pero sadyang napakabuti ng Panginoon, babe. Hindi ko rin alam ang dahilan, pero hindi nila ako kinalaw. Kinalaw lang nila ako. Hanggang sa may nagpatakas sa akin ng isang matandang babae. Itinago niya ako sa isang tagong kubo doon sa isla. Nang makakuha ako ng tiyempo, tumakbo ako palabas ng gubat. Nakatakas ako sa pamamagitan ng motorboat sa kabila ng isla. Nakarating ako sa kabilang ibayo. Nanginginig sa takot kaya tinulungan ako ng mga tao doon. Grabe ang trauma na inabot ko. Nagsumbong ako sa mga pulis. May mga naghanap sa kanila ng mga rescuers at pulis. Pumasok sila sa isla na yan pero hindi na rin sila nakabalik. Sinundo ako ni Daddy at Kuya. Mula noon hindi na ako bumalik pa dito. Ngayon lang. Kung alam ko lang na maglalayag dito sa parting to, yata hindi na ako sumama. Nandito na ako ngayon. Handa kitang protektahan sa kahit anong paraan. Pinapangako ko sa'yo, hindi ka na nila masasaktan o malalapitan. Umalis na tayo dito, babe. Natatakot ako. Konting tiis na lang. Parating na ang tulong.
Sa kabila ng paulit-ulit naming paalala, hindi nakinig sa amin si Shelly at iba pang mga kasama namin sa yate. Kahit anong pigil namin ay tumuloy pa rin sila at lumungoy papunta sa isla. Kaming mag-asawa naman ay naiwan doon kasama si Mang Cesar at ang iba pang staff ng yate. Wala kaming nagawa kundi ang bumuntong hininga na lang at panoorin sila na nagsasaya na parang hindi kami nagbigay babala kung gaano kadelikado ang lugar na yun. Habang ang asawa ko ay patuloy pa rin sa pangungumbinsi sa kanyang ama na wag nang bumaba, maging ang mga kapatid niya. Ano ba yan? Honey, halika doon tayo sa isla, oh. Daddy, no. Huwag kayo lalapit dyan. Umakyat na kayo dito. Huwag mo nang pansinin yung anak mo. Halika na, honey. Dad, makinig ka naman sa akin for once. Umakyat ka na dito. Ate Patty, Ate Bettina, dito na lang kayo. Bakit? Nakinig ka ba sa akin ang sinabi ko na huwag kang makikipagrelasyon sa lalaking yan? At pinakasalan mo pa? My God, Dad! Bakit pa napakaisip bata mo? Mapapahama ka sa gagawin mo. Yan yung isla na kung saan nakatira yung mga tribo na kumuha sa amin nila, Buddy. Dad! Dad! Ate! Kainis? Huwag mo lang konsumihin ang sarili mo. Hayaan mo sila. Eh, babe, paano kung mapahamak sila? Dito ka lang. Ako na mismo kakausap sa kanila. Sandali lang, sir. Ma'am, kung bababa kayo, ipahid niyo po ito sa buong katawan ninyo. Ano po yan? Langis na may nakalagay na mga pangontra sa aswang. Kahit hindi ako sigurado kung aswang ka sila. 2 beses na akong pumasok na dahil sa paghahanap ko sa asawa ko. Nakinidnap ng mga taga-tribo. Muntik nila akong mahuli. Sa kakatakbo ko, ay napadpad ako sa parte ng isla na may mga tanim nitong jasmine flower. Hindi sila makalapit sa akin. Na parang takot na takot sila. Ayaw na ayaw ng mga taga-tribo ang amoy nito. Kaya kayo nakatakas? Opo, sir. Alam niyo po, wala pang nakakalam noon kung anong klaseng tao ang mga nakatira dyan. Wala nang may alam na may nakatira pala dyan. Kaya noong 2nd balik ko dyan, para hanapin ulit ang asawa ko, nagpahatid na ako nito. Nagpahid na ako nito. Na ako mismo ang gumawa. Mabuti po marunong kayo. Ang totoo niyan kay Clarita lang ako natuto. Siya kasi ang albularyo sa amin. Sandali. Clarita ang pangalan ng asawa niyo? Opo, Kung ganun ay buhay pa siya. Si Nanay Clarita ang tumulong sa akin kaya ako nakatakas. Kaya lang sabi sa kanya, inasawa daw siya ng pinuno nila at marami silang naging anak. talaga po. Buhay ba ang asawa ko? Opo, tsak na buhay pa rin siya hanggang ngayon. Salamat sa Diyos. Sige na po, pumasok na kayo sa kwarto. At ipahin nyo na yan. Pasensya na at nakapagkwento ako. At Sir Dave, ito pa po ang isang medalyon. Isuot nyo habang nandito tayo para tiyak na hindi kayo mapapahamak. Salamat po. Oh my God! Daddy! Nak! Umalis na kayo rito! Papasok na lang kami sa loob ng cabin nang biglang sumigaw si Shelly. Nanlaki ang mga mata namin nang makitang sumusugod ang mga taga-tribo. Kitang-kita ko kung paano binuhat ng mga ito si Shelly. Don Adolfo, Byron at iba pang mga kasama namin sa yate na bumaba at pumunta sa isla. Ang akala namin iligtas na kami. Pero gano'n na lang ang gulat ko nang may sumampas sa yate na ilang mga taga-tribo. Agad kong hinarang ang sarili ko at tinago si Andrea sa likod. Tatakbo sana kami sa ibaba. Pero mabilis kaming naharang ng ilan pang mga taga-tribo na umakyat sa kabilang parte ng yate. Sinubukan namin manlaban. Pero masyado silang marami at nakaambang kanilang mga sibat. May medalyon sila! Huwag kayong lalapit! At kayong dalawa, kung ayaw niyong mamatay ang mga kasama niyo, sumama kayo sa amin! Sasama kami. Basta huwag niyo kaming saktan. Nakikiusap ako. Muli na naman tayo nagkita, Pinipini. Huwag ang asawa ko! Babe! Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Di ko na alam ang nangyari kay Mang Cesar. Nang sumampa ang mga taga-tribo, wala na siya sa paligid namin. Bumaba kami ng yate at lumusong sa dagat. Nakakaramdam ako ng takot, pero mas nananaig sa akin ang pananampalataya ko sa Diyos.
Nang makaahon kami ay umakbay ako kay Andrea habang nakayakap siya sa bewang ko. Tahimik at mahinahon kaming sumunod habang napapaligiran ng mga taga-tribo. Sangkawil at nakatutok sa amin ang kanilang sibat. Halos mapatalon kami sa gulat nang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw at iyak ng isang babae habang naririnig namin ang malademonyong tawanan ng mga lalaki sa tribo. David, natatakot ako. Alam ko, pero ngayon ko kailangan ng tulong mo. Lakasan mo ang loob mo. Kailangan makalabas tayo dito. Gawin mo para sa baby natin at sa magiging pamilya natin. Si Mang Cesar, nakuha din kaya siya? Hindi ko alam. Sana ligtas siya. Ipasok ang dalawang yan sa kulungan! At huwag na huwag niyong gagalawin ang dalawang yan! Lalo na yung babae! Nang itulak kaming dalawa sa kulungan, biglang nanlaki ang mga mata namin at halos sabay kaming napasigaw nang masaksihan ang kakilakilabot na pangyayari sa pinakagitna ng tribo na yon. Ang mga kasama naming lalaki sa yate na nahuli ay kinatay at kinain ang buhay ng mga tao doon sa tribo. Para silang mga zombie na hayok mula sa balat. Ang mga laman hanggang sa mga laman loob, kinahain nila. Mga anyong tao sila at hindi nagbago ang kanilang mukha. Kaya hindi ko masabi na aswang sila. Pero ang angil nila at asal ay parang mga aswang. Bukod doon ay umaga sila umaatake. At hindi sa gabi. Samantala ang ibang babaeng kasama namin ay sapilit ang hiniga sa lupa at pinunit ang damit hanggang sa mahubaran. Pagkatapos sinalay ng mga kalalakihan. No! Shirley! Tulong! Tulong! Mga demonyo kayo! Andrea, tulong! Demonyo! Mga demonyo kayo! Mga hayop kayo! Ate! Wag! Ate Pati! Ate Bibina! Anong klase mga tao kayo? Bakit? Sino ba ang may sabi na tao kami? Wala kayong kasing sama! Wala kaming nagawa kundi ang maiyak sa galit at magwala. Habang nasasaksihan kung paano katayin at halayin ng mga kalalakihan ng taga-tribo Sangkawil ang mga kasama namin at hindi nakaligtas doon ng mga kapatid na babae ni Andrea. Mahigpit ko siyang niyakap habang umiiyak kami. Pumikit ako at nagdasal nang makaramdam ako ng takot sa maaari nilang gawin sa asawa ko. Wala na akong pakialam sa sarili ko ng mga sandaling yun, Madam Venus. Ang tanging gusto ko na lang ay makaligtas ang mag-ina ko, lalo na si Andrea. Bigla kaming napatakbo at humawak sa mga kahoy na nagsisilbing rehas kung saan kami nakakulong. Nakita namin na sapilit ang hiniga ng mga tribo si Don Adolfo at kinain ng mga ito ang bawat parte ng katawan niya. Lumuluha siya na sinigaw ang pangalan ko habang umaagos ang dugo sa kanyang labi. Dave! Daddy! Daddy! Pumapayag na ako sa relasyon ninyo. Sa isang kondisyon, Dave. Daddy, no! Mangako ka sa akin. Alagaan mo ang anak at apo ko. Mangako ka sa akin na makakalabas kayong dalawa dito ng buhay. Huwag na huwag mo siyang ibibigay kay Eddie. Mangako ka. Opo. Pinapangako ko po. Andrea, anak, Daddy! patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa mga kasalanan at pagkukulang ko, anak. Lagi mong tatandaan kung paano ka namin pinalaki ng maayos at normal lang mami mo. Daddy! I'm sorry! I'm sorry! I love you, Daddy! Mahal na mahal din kita, anak. Mahigpit kong niyakap si Andrea at sadya akong tumalikod para hindi niya lalong makita kung paano patayin ng mga taga-tribo si Don Adolfo. Habang si Shelly, kasama ang iba pang babae, halos mamatay sa paulit-ulit at walang tigil na pangahalay sa kanila. Nagulat ako at natulala nang biglang manlaban ng dalawang ate ni Andrea. Naagaw ng mga ito ang patalim ng dalawa sa taga-tribo at sinaksak sa leeg at mukha ang dalawang lalaking kumahalay sa kanila. Pagkatapos isabay na sinaksak ang sarili sa leeg. Dahil doon ay kinain ng mga taga-tribo ang katawan nila. Hindi ko na yun pinakita pa kay Andrea para hindi madagdagan ang kanyang trauma. Hanggang sa may makapa ako sa bulsa at bewang ko. Oh, baby. Yung langis na bigay ni Mang Cesar. Nasaan? Nandito sa bulsa ko. Ipahid mo, bilis. Sigurado ako may kahinaan niya mga yan. Kailangan natin makalabas dito at punta si Aling Clarita. Sigurado ako alam niya.
Patuloy kaming lumuluha habang nagpapahid ng langis sa mukha, braso, mga binti at maging sa likod at dibdib namin hanggang tiyan. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakita ko na lang na may isang babae ang gumagapang at lumabas sa likod ng makapal na damuhan. Kaya naman agad ko siyang tinuro sa asawa ko. Andrea! Aligarita! Nakita na kami ni Cesar, ang asawa ko. Sumunod siya dito sa inyo. Siya ang nagsabi na nandito ka. Mamayang gabi, itatakas namin kayo dito. Narinig ko ang sinabi mo kanina. Kung may kahinaan sila, yun ay kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. At mamaya, ang unang gabi ng kabilugan ng buwan, mas magiging madali sa atin na tumakas. Eto pang bote ng langis. Ipahid nyo lang ng ipahid para kapag nagtangka silang kunin kayo, hindi nila kayo malalapitan. Pero mag-iingat kayo sa isa sa kanila. Yung malaking lalaki na may suot na puting maskara. Siya ang pinakamalupit sa lahat. At kaya niyang suwayin ang utos ni Eddie. Opo. Salamat po. Gaya ng sinabi ko sa iyo dati. Huwag kang panghinaan ng loob. Kakampi natin ng Diyos. Salamat po. Sumapit ang gabi. Hindi ko alam kung anong oras na yon pero sobrang dilim na sa paligid. Ang tanging ilaw na nagbibigay ng liwanag ay mula sa malaking apoy na ginawa ng mga taga-tribo. Tahimik na sa paligid. Ang mga bangkay ng mga kakilala at kaibigan namin ay magkakasamang sinunog ng mga taga roon. Si Shelly ay buhay pa, pero lupaypay na at tulala na parang tuluyang nawala sa sarili pagkatapos ay dinala kung saan. Si Andrea ay narito at nakaunan sa hita ko at natutulog sa sobrang pagod kakaiyak. Hinaplos ko ng marahan ang kanyang mukha habang ang isang kamay ko ay nasa puso niya. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas para ipagtanggol at iligtas ang buhay ng mag-ina ko. Huwag niyo po kaming pababayaan. Hindi ako papayag na sa ganito magtatapos ang lahat katapos kung ilang taon na ipinaglaban ng pag-iibigan namin. Babe, umuwi na tayo. Ayoko na dito. Oo, babe. Konting tiis na lang. Hinihintay na lang natin si Aling Clarita. Biglang bumangon si Andrea nang dumating ang pinuno ng tribo. Ayon kay Andrea, ay Eddie daw ang pangalan nito. Paskwat siyang naupo at hindi gaya kanina. Malambot ang ekspresyon ng kanyang mukha habang nakatingin sa asawa ko. Isang tingin ng ama sa kanyang anak. Ngunit nakuha ng kasama nitong lalaki ang atensyon ko. Ito'y walang iba kundi ang nakalaban ko doon sa yate nung gabing bumabagyo. Siya ang tinutukoy ni Aling Clarita na mabagsik. Sumiksik sa akin si Andrea sa takot, kaya tumayo kami at nagpunta sa sulok. Huwag kayong matakot. Hindi namin kayo sasaktan. Ano ba talagang kailangan niyo sa amin? Sa'yo, wala. Pero dahil asawa ka niya, kaya wala ring pwedeng manakit sa'yo. Pakawalan mo kami dito! Ito ang totoong tahanan mo, Andrea. Binabalik lang kita sa totoong lahi mo. Isa lang ang tahanan ko. At hindi ito yon. Hindi si Adolfo ang totoong ama mo. Kung hindi ako, Hindi ako naniniwala sa'yo. Huwag kang gumawa ng kwento. nasa iyo yun. Kung maniniwala ka o hindi. Pero nagsasabi ako ng totoo. At hindi ako gumagawa lang ng kwento. Si Clarita ang nakakaalam ng katotohanan. Kaya mula sa araw na ito, hindi ka na aalis sa isla na to. At dito na kayo maninirahan. Dito nyo na rin palalakihin ang bata sa sinapupunan mo. Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang daddy ko. Kinasusuklaman kita. Kinasusuklaman kita! Habang buhay mong dala sa konsensya mo mga buhay na kinitilyo. Ang mga babae walang kaawa-awa niyang hinalay. Humihinga ka pa. Pero nasusunog ang kaluluwa mo sa impyerno. Ikaw at ang 10 na mga katribo mo. Matuto kang kumalang sa pinuno. Wala akong pakialam. Pwede ba umalis na kayo? Alam niyo ng buntis si Andrea. Hindi makakabuti sa kalagayan niya kapag nandito kayo. Pasalamat ka at asawa ka ng anak ni Pinuno. Isang araw, mapapatay din kita. Sige, subukan mo. Hayop ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Yang laki ng katawan mo. Puro hangin lang ang laman yan. Pero lampa ka. Mahina. Anong sabi mo? Lumapit ka dito nang makita mong hinahanap mo. Sige,
Halika dito, gago. Hindi ako natatakot sa iyong animal ka. Tama na yan! Kasasabi ko lang na bawal silang saktan. Pero, Pinuno, Tumahimik ka na. Pakawalan niyo ang anak ko at ang kanyang asawa. Pagkatapos ay dalhin niyo sa pinahanda kong kubo. Kapag may isa sa inyo ang kumanti sa kanya, ako mismo ang papatay sa inyo. Nagkatinginan kami ni Andrea nang buksan ng mga ito ang kulungan. Biglang naglayuan sa amin ang mga taga-tribo nang tila malanghap nila ang langis na may amoy ng jasmine flower. Mahigpit ang yakap ko kay Andrea na naglakad kami at sumunod sa pinuno ng tribo. Dinala nila kami sa isang magandang kubo. May mga kurtina pa at maayos ang higaan. Magdala kayo ng pagkain dito. Yung inihaw na manok at prutas. Dalhan niyo sila ng malinis na tubig. Pagpahinga na kayo. Anong gagawin natin? Hintayin natin sila, Aling Clarita. Pero mabuti na rin na nandito tayo. Kahit paano, makakapagpahinga ka na maayos. Nasa iyo pa yung langis at patalim? Oo. Sige na, matulog ka na. Pagbabantay ako dito. Ang plano ko ay patulugin mag-isa si Andrea habang ako ang nagbabantay. Pero hindi ko rin nagawa. Dahil na rin sa pagod ko sa buong araw na yon, ay hindi ko natiis ang antok ko at tumabi sa kanya habang nasa kalagitnaan kami ng pagtulog. Nagulat kami at biglang nagising dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Nagsisigawan ng mga tao doon sa tribo. Kaya agad akong bumangon at sumilip sa bintana. Nagkatinginan kami ni Andrea dahil nagsisigawan sa sakit ang mga tao doon habang nakatungo, nakahiga at mariing sinasabunutan ang kanilang mga ulo. Ang iba'y inuuntog ang sarili sa mga bato at puno. ayoko na! Masakit na! Hindi ko na kaya! Anong nangyayari sa kanila? Hindi ko rin alam. Mama Andrea, Sir Dave, halika na bilis! Kailangan na nating makalis dito habang nangihina sila! Mang Cesar, Halika na! Agad kong hinablot ang langis sa papag at ang patalim na nabitbit ko kanina. Pagkatapos ay tumakbo kami na mabilis palabas ng kubo. Hindi ko alam kung saan eksakto kami papunta. Basta sumunod na lang kami ni Andrea kay Mang Cesar at tumakbo kami palayo sa tribo. Marami akong tanong sa mga sandaling yun. Pero hindi yun ang panahon para malaman ko ang sagot. Dahil mas mahalaga na makaalis kami at mailayo sa tiyak na kapahamakan ang asawa at anak ko. nasa si Aling Clarita? Naghihintay na sa yate! Nagawa na po ang makina? Oo, noong lumusob ang mga taga-tribo, ay agad kaming nagtago sa mga staff house. Nang umalis kayo ay sumunod ako habang ang ilan sa amin ay patuloy na ginagawa ang makina ng yate. Doon kami nakita ni Clarita at nagplano ng gagawing pagtaka sa inyo. Ay, salamat sa Diyos. Yung amoy na yun, gaya nitong langis. Kumuha kami ng mga halaman na may bulaklak ng jasmine. Pagkatapos ay sinama ito sa mga dahon at sanga ng punong kahoy na sinigaan namin. Binatakan namin ito ng langis at nilagyan ni Clarita ng mga sanga ng makabuhay. Yun ang naaamoy ninyo. Dito, narito ang mga bihag. Ayun na sila. Panginoon, isa pa ulit. Iligtas niyo po ulit kami. Kapitan niyo po ang anak ko sa sinapupunan ko. Nagmamakaawa po ako. Ayun sila! Habulin ninyo! Dakpin ang babae! At patayin ang dalawang lalaking yan! Babe, yung puson ko sumasakit. Pumasang ka sa akin, bilis. Malapit na tayo. Natatanaw ko na ang malaking apoy. Narariyan na ang tulog. Kulang na lang ay lumipad kaming tatlo sa pagtakbo. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Andrea nang bigla itong huminto at humawak sa puson. Mas naging triple ang pag-aalala ko sa kanya, kaya mabilis akong naupo at pinasan ko siya sa likod. Sa pag-aalalay ni Mang Cesar ay nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa huminto kami nang may lumipad sa aming sibat. Huwag! Sino may sabing sibatin niyo sila? Makatamaan ang anak ko! Ibaba mo ako, Dave. Baka lalo ka masaktan. Hindi, magtiwala ka sa akin. Sinunod ko si Andrea at nagulat ako nang kunin niya sa akin ang patalim at tinutok ito sa sariling leeg. Pagkatapos ay humarap siya sa mga taga-tribo. Natuluyan kaming nakalapit. Nakita ko ang hilakbot sa mata ng kanilang pinuno dahil sa ginawa ni Andrea. Kaya nagtangka itong lumapit. Pero agad naman siyang umatras. Huwag, anak! Huwag mong sasaktan ang sarili mo!
Huwag kayong magpapadala sa drama ng anak ninyo. Hindi niya kayang saktan ang sarili niya. Huwag mo ako hinahamon! Total, pinatay niyo na pamilya ko! Wala nang kaso sa akin kahit mawala ako sa mundo! Mas gugustuhin ko na lang na mawala kami ng anak ko kung dito ko siya ipapanganak! Hindi ako papayag na maging demonyo siyang tulad niyo! Andrea, wag! Huwag mong gagawin yan, anak! Ang gusto ko lang naman ay makasama kita! Ayoko sa'yo! Hindi kita kilala! Hindi kita matatanggap bilang ama ko! Isa lang ang daddy ko! At Adolfo ang pangalan niya! Sige! Kung gusto mong mamatay, ako mismo magdadala sa iyo sa kamatayan mo. Tutal naman, ay hindi ko na rin mapapakinabangan ang katawan mo. Andrea! Ilag! Anak! Ah, anong ginawa mo? Ah! Pinuno, bakit? Sinong nagsabi sa'yo na suwayin ang pinag-uutos ko? Pero niloko ka lang na babae niyan. Tumahimik ka! Ako pa rin ang masusunod dito! Nang lumipad ang sibat papunta sa amin, ay tila kusang gumalaw ang katawan ko at agad hinarang ang sarili ko. Tumama ang sibat sa kaliwang balikat sa likod ko. Kasabay ng pagsaksak ni Eddie sa lalaking nakalaban ko sa yate. Nanlaki ang mga mata ni Andrea at agad ako nitong niyakap. Napasigaw siya nang makita ang nakatusok na mahabang kahoy sa likod ko. Nagmamadali namang lumapit si Mang Cesar at pinutol ang kalahati nito. Dave! Sinasabi ko na, hindi kayo dapat magkatiwalaan! Anak! Bumalik ka dito! Dave! Dave! Kaya ko, Mang Cesar! Ano pang tinatanga ninyo? Dakpi ng babae niyan! Ang amoy na yon! Hindi ako makahinga! Halika na, bilis! Hindi kayo makakatakas sa akin! Kolor! Tulungan niyo kami! Nang isa-isang matumba at manghina ang mga taga-tribo dahil sa amoy ng sanga ng makabuhay at jasmine flower na kasamang sinusunog ng mga kahoy, sinamantala namin yon at nagmamadali kaming tumakas. Lakad takbo, inalalayan nila ako hanggang sa tuluyan kaming makalabas sa gubat. Tuluyan kaming nakahinga ng maluwag nang salubungin kami ng mga sundalo at rescue team. Nang sumugod ang ilang mga taga-tribo sa kabila ng panghihina at matinding epekto sa kanila ng amoy ng usok, sinalubong sila ng baril ng mga pulis at sundalo hanggang sa isa-isa silang natumba at namatay. Ligtas na tayo, babe! Salamat sa Diyos. Naalimpungatan ako matapos marinig ang boses ng mga doktor at nurse sa loob ng silid namin. Nang dumilat ako ay bigla akong nag-alala sa asawa ko at agad siyang hinanap. Natigilan ako at tuluyang nakahinga ng maluwag nang makita na nasa tabi ko lang siya. Nakahiga at sinalubong ako ng ngiti. Kahit wala pa siyang sinasabi, alam ko na agad na okay sila ng anak namin. Saka lang ako napanatag lalo nang makita ko ang paligid at napagtanto ko na naroon na ako sa ospital. Ligtas na kami. Sa wakas nagawa naming makatakas sa isla na yun. Baby, kumusta ka na? Okay lang ako. Okay lang kami ng anak mo. Alam ko na yun ang inaalala mo mula pa kagabi kaya pinatag mo na yung kalooban mo. Salamat sa Diyos. Ikaw, kumusta yung sugat mo? Ayos lang ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Pinagdikit na namin ang kama nyo dahil alam ko na kapag nagising kayo hahanapin nyo agad ang isa't isa. Nanay Clarita, natutuwa po ako makita kayo ulit. Hindi ba't sabi ko sa'yo na huwag ka nang babalik doon? Wala na po talaga akong balak, kaya lang po parang kusa akong binalik ng pagkakataon. Ang importante ay nakaligtas ka ulit. Ano po bang nangyari sa amin? Halos sabay kayong nawala ng malay nang maisakay kayo sa bangka ng mga rescue team. Kaya madali kayong isinugod sa ospital nang makarating sa kabilang ibayo. Iyong yate po? Inaasikaso na po ng kuya nyo. Nasabi na rin namin sa kanya ang nangyari sa daddy at mga kapatid nyo. Pero may magandang balita. Napatay ng mga sundalo ang mga taga-tribo. Sumugod sila ng umaga sa isla at napatay pang iba pero nawawala ang pinuno nila. May mga katawan pa ng mga babae ang na-recover sa isang kuweba. Mga babaeng biktima ng kanilang panghahalay.
Sa isang kubo naman, may mga naabutan sila at na-rescue na 10 babae na buntis. Sila ang ilan sa mga na-report na nawawala. Ngayon ay na-turn over na sila sa mga kinauukulan. Pati pala yung kanang kamay ng pinuno nila ay nawawala rin. Mas masahol pa sila sa hayop. Kulang pa nangyari sa kanila para pagbayaran ang ginawa nila kay ate. At sa iba pang biktima nila. Eh bakit po ba gano'n na lang sila kahayok sa mga babae? Ang tribo Sangkawil ay pawang mga lalaki lamang. Kaya gano'n na lang sila kasabik sa mga babae. Dahil ang paniniwala nila, ang mga babae ay biyaya sa kanila ng sinasamba nilang bathala na nakatira sa loob ng bulkan doon sa isla na yon. Mas mataas ang antas sa kanila ng mga lalaki. Ang mga babae naman, ang tanging silbi sa kanila ay maging parausan at bigyan sila ng mga anak para sa susunod na lahi ng mga kalalakihan ng tribo. Paano kung babae ang ipinanganak nila? Pinapalaki nila ito hanggang sa magdalaga at datna ng buwan ng dalaw. Pagkatapos ay doon nila pipilahan at lahat sila ay magpupunla ng kanilang similya sa babae para masiguro nila na siya'y magdadalang tao. Doon kahit pa magkapatid kayo, gagalawin pa rin nila basta babae. Kapag walang lalaking naging anak ang babae sa loob ng 5 beses na pagbubuntis, ay pinapatay nila ito at kinakatay. Anong klaseng nilalang pa sila, Nay? Aswang ba sila? Tao ang kanilang anyo pero ang kanilang kilos at ugali ay sa aswang. Ngunit sa halip na mas maging malakas sa gabi, baligtad sila. Mas malakas sila sa umaga at doon sila sumasalakay. At gaya ng nasaksihan nyo, ang kanilang kahinaan ay tuwing kabilugan ng buwan. Bakit sila sumisigaw bago dumating si Mang Cesar? Dahil sumpa at sakit ang hatid sa kanila ng kabilugan ng buwan. Ayon mismo kay Eddie, para daw hinihigop ng buwan ang kanilang lakas. Tapos ay matinding sakit ng ulo daw ang dala nito. Kaya ang iba sa kanila ay namamatay tuwing full moon dahil pumuputok ang ugat nila sa ulo. Kung kailan at paano nagsimula yun, ay walang nakakaalam kahit sila. Nay, may alam po ba kayo sa sinasabi ng Eddie na yun na siyang tatay ko? Kaya ba kahit nung una nila ako mahuli, hindi nila ako ginalaw? Oo. Totoo ang sinabi niya. Siya ang totoong ama mo. Naroon na ako sa isla ng dukutin ni Eddie sa bayan ng mami at dalhin doon. Pero hindi gaya ng sinapit ang ibang babae. Pinagdamot siya ni Eddie sa mga katribo niya. Siya ang nag-iisa na paulit-ulit gumahasa sa mami mo hanggang sa ipagbuntis ka. At ako mismo ang nag-alaga sa kanya. Ako rin ang nagpaanak sa kanya. Matapos niyang makapanganak ay sapilitin siyang pinakain ng laman ng tao. Kasama na doon ang utak. Hindi na kayanan ng mami mo ang lahat kaya nakiusap siya sa akin na tulungan siyang tumakas. Sa madaling salita, natakasan niya si Eddie pagkatapos. Wala na akong nabalitaan sa kanya. Naikwento lahat yan ni Sir Adolfo sa akin. At sabi niya, ang pangyayari daw na iyon ang dahilan kaya sila umalis dito sa probinsyang mag-asawa. At nandirahan doon sa Maynila. Kaya ganun na lang ang pag-aalala sa iyo ng daddy mo. Nung una kang mawala ng 1 linggo. Ang kwento ni Daddy sa akin, nagkaroon siya ng isang pambihirang sakit na kung tawagin ay Kuro disease. Isang sakit na mula sa kung tawagin ay prions na isang infectious proteins at nakukuha mula sa pagkain ng utak ng tao. Nung malaman ko yun, agad ako nag-research. Ang sabi nila, yun daw ang karaniwang sakit ng mga nagpa-practice ng cannibalism. 2 taon din daw siyang pinahirapan ng sakit na yun bago namatay si Mami. Hindi naman ba naging iba ang trato sa iyo ni Sir Adolfo? Hindi naman po. In fairness kay Dad, pantay-pantay ang pagtingin niya sa amin. Yun nga lang, talagang sobrang higpit niya at diktador. Kailangan siya palagi ang masusunod. Pero hindi man siyang ideal na ama. Mas gugustuhin ko pa rin na siyang daddy ko. Nalulungkot ako na hindi maganda ang huling pag-uusap namin bago siya nawala. Pero kung hindi ko naman yung ginawa, masisira din ang buhay ko kapag sumunod ako at nagpakasal sa iba. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung paano nalaman ng Eddie na yun na anak niya ako. Ang
Ang marka sa kaliwang bahagi ng balikat mo sa bandang likod. Lahat ng mga sanggol na pinapanganak sa tribu Sangkawil ay binamarkahan. At ibang marka na nilalagay sa mga anak ng pinuno. Tiyak na nakita yan ni Eddie nung una kanyang makita. Kaya hindi kanya binigay sa mga katribo niya. Bukod doon, magkamukha nga kayong mag-ina. Kayo po, anong plano nyo? Aalis na kami dito sa probinsya, sir. Hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Kahit saan. Basta malayo rito. Sumama na lang po kayo sa amin sa Maynila. Bibigyan po namin kayo ng trabaho. Dako, sir. Salamat po. 2 buwan na ang lumipas. Dahil sa karumal-dumal na pagkamatay ng pamilya ni Andrea at iba pang kasama namin, pinayuhan kami ng doktor na kumonsulta sa isang profesional para maalagaan ang mental health namin. Hindi naging madali para sa amin, lalo na kay Andrea, na nagdadalang tao ang matulog sa gabi mula nang makabalik kami sa Maynila. Madalas siyang nagugulat at nagpa-panic attack kapag may sisigaw o iiyak ng malakas. Ganon din kapag nakarinig siya ng mga tunog ng mga sumisigaw na taong tribo, kahit pa sa mga pelikula lang. Ako naman madalas binabangungot. Pero sa pagdaan ng mga araw ay unti-unting bumabalik sa normal ang buhay namin. Binenta ko ang penthouse at lumipat kami sa isang bahay na nabili ko bago pa kami magpakasal. Doon na kami nanirahan, kasama si Mang Cesar na nagsisilbing driver ko at si Nanay Clarita naman ang ginawa naming mayordoma. Good morning, babe. Good morning. Good morning, baby. Si Daddy to. Huwag mong pahihirapan si Mami ngayon, ha? Nanaginip ako. Tungkol saan? Kumakain daw ako ng tusilog tapos may manggang hinog at melon. So in short, Yan ang gusto kong breakfast. sasabihin ko kila Nanay Clarita. Sinabi ko na kanina pa, kaya nakaluto na sila. Kanina pa rin ako gising eh. Hinintay na lang kita magising. Dapat ginising mo ako para ako nang magluto. Eh, ang sarap ng tulog mo eh. Halika na, bangon ka na. Nagugutom na ako. Nasaan na muna ang morning kiss ko? Natatawa na umurong sa tabi ko si Andrea at hinalikan ako. Sa halip na pakawalan siya, ay niyakap ko siya ng mahigpit at mas pinalalim ang halik ko. Hindi naman siya tumanggi. Maya-maya ay huminto kami at yumakap ng mahigpit sa akin. Pagkatapos ay narinig ko siyang huminga ng malalim. May problema ka ba? Wala naman. May naalala lang ako. Ano yun? Hindi ka ba nagtataka? Mula nung kinuha tayo ng mga taga-tribo, biglang nawala si Byron. Hanggang sa nakatakas tayo na rescue. Oo nga no. Wala akong nabalitahan tungkol sa kanya. Ano na nga palang balita doon? Talaga bang ubos na yung mga sangkawil? Oo, sabi ng mga pulis nung humingi ako ng update. Sinuyod din ang isla pero wala na silang nakitang taga-tribo. Huwag mo nang isipin yun, babe. Wala na sila. Matatahimik na tayo. Sana nga. Anyway, ang importante na bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Daddy at nila ate. Halika na, baon ka na dyan. Breakfast na tayo. Mamaya ka na maligo. Sige, pagbibigyan kita. Sa isang kondisyon. Ano yun? Sabay tayong maligo, hmm? Sige, pangako. Mula sa office ay bumaba kaming dalaw ni Andrea sa basement parking. 8:00 na ng gabi at kinailangan namin mag-overtime dahil sa late na ring natapos ang meeting. Kahit na nagdadalang tao, ay nagtatrabaho pa rin ang asawa ko. Nababagot daw kasi siya sa bahay kaya pinayagan ko na. Total naman magkasama kami sa opisina. Babe, hindi pa masyadong mataas yung suot mong sapatos. Sabi ko naman sa'yo, yung mababa munang takong ang isuot mo. Baka mamaya matapilok ka pa dyan dahil dyan. Safe to, tsaka mababa lang to. Saka sanay ako magsuot nito. Parang tsinelas na lang sa akin to eh. Huwag kang masyadong mag-alala. Kapag lumaki na ang tiyan ko, saka ako magsusuot ng flats. Iniingatan ko lang kayo ni baby. Ay babe, tumawag pala si kuya kanina. Nagpapatulong may problema sa company. Kung pwede daw tayong dumaan bukas doon. O sige, wala naman akong schedule ng meeting 2 p.m. onwards, kaya pwede tayong pumunta. Alam mo, ngayon ko lang naisip na blessing in disguise pala yung ginawa natin. Napagbili mo ng 35% share sa company ni Dad. Kahit na si kuya na ang pinaupo natin CEO, malakas pa rin ang influence mo sa board. Sa ganong paraan,
Naalagaan natin yung kumpanya. Mula nung nawala si Dad, lumabas yung tunay na kulay ng mga taong gustong maangkin ang posisyon niya at gustong agawin ang kumpanya. Buti na lang din at magaling si Kuya mag-handle. Pasalamat rin ako sa Diyos dahil hindi siya nagalit sa akin. Boto naman sa'yo yun eh. Tsaka naiintindihan niya yung nangyari. Alam niya kung gaano ka-controlling si Dad. Anyway, nagugutom na ako, babe. Gusto ko ng pizza ngayon, tsaka chicken, tapos Caesar salad. Pwede yun ang dinner natin? Tapos, bili tayo ng ice cream. Double Dutch? Sure. Kahit anong gusto ng baby ko, bibili natin. Sandali. Narinig mo? Angel ba yun? Katunog niya yung angil ng aswang sa tribo. Yung kanang kamay ni Eddie. Oo. Narinig ko. Hindi kaya nandito yung aswang? Mauna kang sumakay sa kotse. Titingnan ko sa paligid. Etong baril. Mag-iingat ka. Kinasa ko ang baril. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad sa paligid. Tiningnan ang bawat kotse. Sa likod, sa harap, sa bawat gilid. Maging sa ilalim pero wala akong nakita. Hanggang sa bigla akong lumingon sa bandang kanan ko nang makita ko na may isang pares ng paa na tumakbo. Agad akong tumayo at sinundan ang direksyon kung saan ito papunta. Babe, ano? Nawala eh. Iyan mo na yun. Uwi na tayo. Masabihan nga ang security na palagi mag-double check. Baka stray dog lang yun narinig ko. Ha! Babe! Sa likod mo! Kasabay ng sabihin niyo ni Andrea ay siyang lingon ko ng mabilis. Matapos kong marinig ang mabilis na yabag na tumakbo sa likod ko. Mabilis nakapagtago ang taong yon. Naging alerto ako at agad kong tinaas ang baril at sumunod sa direksyon ng tinakbuhan nito. Lumabas ka dyan! Babe, ano yung itsura ng nakita mo? Matangkad. Tapos nakasuot ng pantalon at naka-hoodie. Di ko nakita mukha eh. Lumabas ka dyan, sabi! Anong kailangan mo? Long time no see. Ikaw? Buhay ka pa? Mayroon akong sasabihin na sikreto sa'yo na tanging kaming mga sangkawilang ang nakakaalam. Sa aming tribo, ako lang ang nag-iisang sangkawil na may 100% na dugong aswang. Kaya hindi niyo ako basta mapapatay. Wala rin silang pinagkaiba sa'yo. Ngayon, oras na para ipagiganti ko ang pagkamatay na buong tribo namin. Kung ang pinuno ay malambot ang puso, pues ako hindi. Dahil papatayin ko kayong dalawa ng asawa mo! Babe! Mag-iingat ka! Tumawag ka ng mga pulis. Bilisan mo. Walang magagawa ang mga pulis na yan! Mabilis na sumugod sa akin ang aswang. Pero sinalubong ko siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Naging maliksi ang kilos nito. Matapos siyang tamaan ng isang beses sa balikat, ay nagawa niyang iwasan ang bala. Agad itong nagtago sa likod ng kotse o poste. Pagkatapos ay bigla itong sumampas sa ibabaw ng sasakyan at tumalon sa akin. Mabilis akong nakaiwas, kaya bumagsak siya sa semento. Sinipa ko siya ng malakas sa tiyan, sabay putok ng baril ulit na tumama sa likod niya. Nakalimutan mo na bang sinabi ko sa'yo doon sa isla? Mahina ka! Hindi ako Mahina ka! Kayo ng mga katribo mo. Dahil ang kaya nyo lang ay mga taong walang laban sa inyo. Masyado kang mayabang! Tama na! Tigilan mo na kami! Tigilan? Hindi! Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Gagawin kong aswang ang asawa mo para malaman ninyo kung paano maging hayok sa laman ng tao! Sira ulo! Bumagsak ako sa sahig nang maabot ng aswang ang paa ko sa kahinila yon. Agad ko siyang sinipa ng malakas sa mukha. Nang magtangka itong kagatin ako sa binti. Tumayo ako at takmang tatakbo. Pero nahablot naman niya ako sa paa hanggang sa tuluyan akong nasakyan at sinakal ng mahigpit sa leeg. Tingnan natin ngayon kung saan ka dadali ng yabang mo kapag magkatulad na tayo! Huwag mo akong itulad sa'yo! Ikaw! Ang demonyo at hindi ako! Para sa mga lahi ng sangkawil! Napalingon ako sa paanan ko matapos masundan ang pagbagsak ng aswang sa sahig. Nakatayo doon si Andrea. Nanginginig sa takot habang hawak ang screwdriver na may bahid pa ng dugo.
Nagmamadali akong tumayo at tumakbo palapit sa kanya. Sabay yakap ng mahigpit at lumayo kami sa aswang. Matagal ko nang sinasabi kay Pinuno na isa kang salot sa aming lahi. Pero hindi siya nakinig. Ikaw na sariling anak niya at isa ring sangkawil. Ikaw pa ang pumatay at tumapor sa ating lahi. Hindi ako kabilang sa inyo. Hindi ako demonyong gaya nyo. Anak ako ng Diyos. At yun ang malinaw sa akin. Papatayin kitang babae ka! Huwag kang anak ko! Pinuno! Gulat na gulat kami nang makita na nasa harap na namin si Eddie. Ang tunay na ama ni Andrea at pinuno ng mga sangkawil. Sa halip na ako at si Andrea ang tumanggap ng saksak mula sa aswang, ay hinarang ng matanda ang kanyang sarili. Siya ang natamaan at tumusok ang matalas na kuko ng aswang sa kanyang dibdib. Pinuno, patawarin mo po ako. Anak, Andrea, Bakit mo ginawa yun? Sandali, tatawag ako ng ambulansya. huwag na. Pagod na rin ako. Gusto ko lang malaman mo. Mahal kita, anak. Mahal ko kayo ng iyong ina. Pinahanap kita dahil gusto kitang makasama. Dahil nilayo ka ni Adolfo sa akin. Maraming salamat sa 2 beses mong pagliligtas sa akin. Hindi ko makakalimutan yun. Kunin mo ito. Ang patalim na yan, ang gamitin mo para mapatay ang aswang. Huwag na ho kayo magsalita dahil baka... Oh, wala na siya, babe. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Sa ikatlong pagkakataon. Yun, marahil ang saktong salita na masasabi ko ng mga sandaling yun. Ang isla na inakala ko na hindi na namin babalikan pa. Pero eto, ngayon ay nakatapak na naman kaming muli sa dalampasigan ng lugar na kumitil ng hindi na mabilang na inosenteng buhay. Ngunit ngayon ay hindi lang kaming dalawa ni Andrea ang nandoon. Kasama namin ang kuya niya, si Mang Cesar at Nanay Clarita. Kasama din namin ang mga pulis at sundalo na nagsisilbing proteksyon namin. Ayon na rin sa pakiusap ni Andrea, ayon sa mga nakausap namin na otoridad. Mula nang mapatay nila ang mga taga-tribo Sangkawil, ay hindi na nila pinapayagan ng mga tao na lumapit sa isla na yon. Regular nang may rumoronda ang Coast Guard sa paligid nito. Sinarado na rin ang islang yon sa mga nag-island hopping dahil ang modus operandi ng mga taga-tribo ay nagpapanggap na bangkero at tinadala sa isla na yon ang mga turista. Ang mga bangkay ng mga biktima na natagpuan nila doon na ang iba'y naaagnas na, ay sama-sama na nilang nilibing doon sa isang mass grave. Kasama na ang pamilya ni Andrea. Tahimik na sa isla na yon, ngunit ang madilim na bakas ng nakaraan ay hindi na marahil kailanman mabubura. Samantala bukod sa amin ay naroon din ang ilang kaanak ng iba pang naging biktima ng mga sangkawil. Nilapag ni Andrea ang urn ni Mang Eddie sa bungad papasok ng gubat. Pagkatapos ay magkakahiwalay na inalayan ng 3 bungkos ng mga bulaklak ang harapan ng larawan ni Don Adolfo at 2 ate niya. Pagkatapos ay binasbasan niyo ng isang pari na kasama rin namin at pinagdasal ang kanilang kaluluwa. Babe, are you okay? Ang weird na nandito tayo ulit. Alam ko na kailangan mo magpaalam ng maayos sa pamilya mo. At ang unfair, ang nakagis ng kong ama at pamilya. Hindi ko man lang nabigyan ng maayos at presenta ni Bing. Pero ang taong nagpakilalang tunay kong ama at dahilan kung bakit namatay si Dad at sila ate. Eto, at napakremate ko pa ng maayos. Wala na dapat akong pakialam. Tinapon ko na lang sana ang abo niya sa dagat pero ewan ko pa. Dahil mabuting tao ka, may konsensya ka. Pinatunayan mo lang na siya man ang tunay mong ama. Pero hindi kayo magkatulad ng ugali. Hindi ka limaw. At nagpakatao ka pa rin sa kanya. At sa 3 magkahiwalay na pagkakataon na nagkita kayo, nagpakaama siya sa'yo. At prinotektahan ka niya.
Kung nakinig lang kasi sana sa atin sila, Daddy. Ang tigas naman kasi ng ulo eh. Hayaan mo na. Nandito na to eh. Ang importante, nabigyan na sila ng hustisya. Yung aswang na yun, siya na lang ang problema natin. Tiyak na babalik yan. At sisiguraduhin ko na handa tayo sa kanya. Kung makikita lang sana natin ang mukha niya. Sir Dave, Ma'am Andrea, kailangan na daw po natin bumalik sa kabilang ibayo. Sige po, Dad, Ate Patty, Ate Bettina. Aalis na kami. Hindi ko alam kung makakadalaw pa ulit ako dito. Mahal na mahal ko kayo. Huwag po kayong mag-alala, Don Adolfo. Tutuparin ko ang ipinangako ko sa inyo. Aalagaan ko po si Andrea. Gabi na nang makabalik sa Maynila. Hindi na kami nagtagal doon sa probinsya at agad kaming bumiyahe pabalik, sakay ng eroplano. Pagdating sa bahay ay agad kaming sinalubong ng ilang kasambahay. Pagkatapos ay naghanda ng hapunan. Matapos kumain at makapagpahinga, ay umakyat na kami sa kwarto para naman maligo. Paglabas ko ng shower ay agad akong nagbihis sa kalumabas ng banyo. Doon ay naabutan ko si Andrea na nakatingin sa patalim na iniwan sa kanya ni Mang Eddie. Babe, okay ka lang? Yeah, tinitingnan ko lang to. Si Baby, Baby's doing well. nag-alala ako sa'yo eh. Alam mo naman na pwede mong sabihin sa akin ang lahat ng nararamdaman mo. Okay lang ako, promise. Ganito na lang. Gusto mo magbakasyon tayo kahit 1 month? Kahit saan mo gusto para lang ma-relax ka. Kahit hindi mo sabihin, alam ko, nakakaramdam ka pa rin ng guilt dahil nawala ang daddy mo. Na may sama kayo ng loob sa isa't isa. And, nagigilty din ako. Dahil alam ko na dahil sa akin ang lahat ng yon. Wala kang kasalanan. Hindi kasalanan na nagmahalan tayo at pinaglaban natin yon. Pinaninindigan ko ang naging desisyon ko na ikaw ang pinakasalan ko. At hindi ko pinagsisisihan ang mga ginawa ko para lang protektahan ang relasyon natin. Tsaka nakalimutan mo na ba? Sa huling hininga niya, tinanggap ka pa rin niya para sa akin. Sabi ko nga. Anyway, nagkapatawaran naman kami bago siya nawala. Kaya nga, huwag ka na mag-isip. Bukas na bukas din. Sasabihin ko sa sekretarya ko na ayusin ang schedule ko at magli-leave tayo. So, kahit saan ko gusto pumunta? Yes, kahit saan. Andrea! Nay, bukas po yan. May bisita kayo. Sino daw po? Byron daw. Sino po? Si Byron? Ang akala ko namatay siya sa isla. Kasama niyo siya sa isla. Opo, siya yung lalaking dapat ipapakasal ni Don Adolfo kay Andrea. Kasama siya sa mga hinuli ng mga sangkawil. Kung gano'n, paano siya nakaligtas? Nay, pakisabi po sa kanya na pababa na kami. Magbibihis lang. O siya, sige. Paano siya nakaligtas sa isla? Ang weird lang. Kung babalikan natin ang araw na yun na nahuli sila ng mga taga-tribo, kahit sa ang anggulo ko tingnan, walang chance na makakaligtas siya doon. At kahit kailan, hindi ko nakita na kinain siya ng mga taga-tribo. Bitiwan mo, asawa ko! Nanay Carlina! Aswang! Kahit yung kailangan niyo kami! Aswang! Mabilis kong dinampot ang baril habang hawak ni Andrea ang patalim na bigay ni Eddie at napatakbo ako palabas ng kwarto. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan para lang matigilan sa akin na abutan. Nakita ko na hawak ni Byron sa leeg si Nanay Clarita at nakaangat na ito sa sahig. Habang si Mang Cesar naman ay duguan ng dibdib at braso habang nakaupo sa gilid. Byron! Ikaw ang aswang! Oh, ako nga. Ano tanda? Nagulat ka na ganito pala ang itsura ko? Dahil sa tagal mong naniniraan sa isla, hindi mo kailanman nakita ang mukha ko. Wala kang ipinagkaiba bilang si Byron at ngayon aswang ka! Kahit anong anyo mo sa loob at labas demonyo ka pa rin! Bitiwan mo si Nanay Clarita! Malaki ang atrasa sa akin ng matandang ito. Matagal ko nang gustong patayin ito. Pero pinipigilan lang ako ni Pinuno. Huwag si Nanay Clarita! Naging tapat siya sa pagsunod sa pinuno niyo! Nagulat kami na ihagis ni Byron si Nanay Clarita
Doon mismo kay Mang Cesar. Nangihina at ubo ng ubo na bumangon ng matanda. Saka sumiksik sa asawa. Nang akmang bababa si Andrea, inangat ko ang kamay ko at sumenyas na doon lang siya sa hagdan. Kahit hindi ko nakikita, nararamdaman ko ang takot niya para sa akin. Ngunit hindi ako nagpadaig sa takot. Malakas ang loob kong lumaban dahil alam ko nakakampi ko ang Panginoon. At kahit kailan ay hindi niya ako iniwan. Hayop ka! Kaya pala nagpresenta ka kay Daddy mag-celebrate siya ng birthday niya sa probinsya at mag-boat party! Yan pala isang trapang lahat! Matagal ka nang pinapahanap sa akin ng pinuno. Noon pa man, ay ikaw na ang gusto kong asawahin. Kaya nagpanggap akong negosyante. Nakipaglapit sa tatay mong mukhang pera. Nabola ko na sana siya na ipakasal ka sa akin. Pero sinira ng lalaking ito ang plano ko! Sadyang napakabuti at marunong ang Diyos. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit niya hinayaan na magkita kami ulit ni Andrea at magpakasal ng lihim. Dahil kung hindi, baka naipahamak ni Don Adolfo ang sarili niyang anak. Pero hindi yan ang pinunta ko rito. Wala na akong pakialam sa babae niyan. Dahil ang tanging gusto ko ngayon ay pagbayarin kayo sa pag-ubos ninyo sa aming lahi. Kung ganon, patas na lang tayo. Pinatay niyong pamilya at mga kaibigan namin. Kaya ubos din ang lahi niyo. Mas lamang lang ako sa'yo dahil ako may asawa at ibang tao nagmamahal sa akin. Ikaw, mag-isa ka na lang. Dapat lang yun sa inyo. Dahil mga kampun kayo ng demonyo. Mga aswang na nagkatawang tao. Papatayin ko kayo! Sige, sugod! Nang matapos na to, at matahimik na kami! Sumugod nga sa akin ang aswang at sinalubong ko siya ng magkakasunod na putok ng baril. Si Andrea naman ay naupo sa may hagdan at nagtago. Matapos yun ay nagpahabol ako sa labas ng bahay para mailayo sa panganib ang mag-ina ko at ang mga kasama namin sa bahay. Humabol ang aswang at nang maabutan ako ay hinablot dito ang damit ko sabay sakal sa akin. Agad akong gumante at sinuntok siya ng malakas na magkakasunod. Pagkatapos ay tinutok ko ang baril sa dibdib niya sabay putok. Dahil doon ay nabitawan niya ako. Kaya tuluyan ako nakalayo. Napahiga siya sa damuhan. Maya-maya ay lumapit sa pinto si Andrea, puno ng takot at pag-aalala. Teka lang, huwag kang lalapit. Kunin mo to! Yung patalim! Sinabi ng pinuno nila na yan ang makakapatay sa kanya! Pinuno! Bakit mo ako pinagkanulo? Buong buhay ko ay nagsilbi ako sa'yo. Itinuring kitang ama. Pero ikaw pa magbibigay sa kanila ng punyal na papatay sa akin. Alam ko kung bakit. Dahil hindi ka naging tapat sa kanya. Wala kang alam! Tapat niya akong tagasunod! Pero nagtangka ka ng masama sa kanyang anak. Pare-pareho kayong lahat! Sumugod ulit sa akin ang aswang. Sinalubong ko siya at akmang isasaksak ang patalim. Pero nahawakan nito ang kamay ko. At nahawakan ko naman ang kamay niyang may matalas na kuko na isasaksak dapat sa akin. Nagpambuno kami hanggang sa sinipa niya ako ng malakas at nakabitaw ako. Gumulong ako sa damuhan at nabitawan ang patalim. Ngumisi si Byron na parang demonyo. Saka yung dinampot. Mauna ka na sa impyerno! Huwag kang mag-alala! Dahil isusunod ko sa'yo ang asawa mo! Tama na! Tanggapin mo na lang na ito ng katapusan mo! Hindi ka pa natuto! Talagang gusto mo rin mamatay! Ang sakit! Ang ulo ko! Yung amoy! Anong ginagawa niyo sa akin? Ngayong gabi ay kabilugan ang buwan. Alam mo na siguro ang ibig sabihin nito. Hindi! Hey Dave! Ngayon ang tamang pagkakataon! Saksakin mo siya sa dibdib! Tama na! Ang sakit! Ang mga gaya mong demonyo, walang lugar sa mundong ito! Para sa daddy ko na trinador mo at sa mga kapatid kong ginahasa mo at na mga kapwa mong demonyo!
Magkatulong kami ni Mang Cesar na ibaba ang mga bagahe namin, habang si Nanay Clarita naman ay kasama ni Andrea na naghihintay. Naroon na kami sa airport at lilipad na papunta sa Europe. Napagpasyahan namin na pumunta sa Edinburgh, Scotland. Doon gustong pumunta ng asawa ko dahil doon nakatara ang kapatid ng mami niya. 2 linggo kaming mananatili doon, pagkatapos ay 1 linggo sa Switzerland at ang huling linggo naman ay sa Germany at Amsterdam. Yun na rin ang magsisilbing month-long honeymoon vacation namin. Matapos sa mga nangyaring hindi maganda sa aming mag-asawa, lalo na kay Andrea, gusto ko na makapag-relax naman siya at tuluyang makausad mula sa nakaraan habang pinagbubuntis ang aming panganay. O, paano, Nay? Alis na po kami. Kaya ni Tatay Cesar ang bahala sa bahay. Huwag kayong mag-alala at aalagaan namin ang bahay niyo. Bahay po natin. Bahagi na rin yun ng pamilya namin. Napakabuti niyong mag-asawa. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po. Siya nga pala. 1 linggo bago kami umuwi. Luluwas sila mama at papa dito sa Maynila. Kasama yung 2 kong kapatid. Kayo na pong bahala, ha? Oo, kami nang bahala ni Clarita. Basta kayo ay mag-enjoy sa bakasyon ninyo. Ingat kayo ng baby mo, ha? Opo, Nay. Mabuti na lang malakas ang kapit niya at healthy siya kaya napayagan ako ng OB ko na mag-travel. Itong anak mo ay hindi pa man pinapanganak pero ang dami ng pinagdaanan. Siguradong lalaki siyang mana sa inyo. Mabait pero matapat. Salamat po. Pasok na tayo sa loob. Sige. Bye, Nay. See you next month. Excited ka na? Sobra. Nga pala. Nasabi ko na ba sa'yo Ang alin? na mahal kita? Mahal na mahal din kita. Sa ngayon nga ay 4 na ang anak namin. Habang tumatagal ang pagsasama namin ni Andrea, ay mas lalo ko siyang minamahal. Sa tuwing nakikita ko siyang masaya, doon ko lang nakukumpirma sa sarili ko na hindi ako nagsisi na ipinaglaban siya. At habang tumatagal, lalo na ngayon na may mga anak na akong babae, unti-unti ko nang naintindihan si Don Adolfo kung bakit siya tutol noon. Kung pinilit naming 2 ni Andrea ang relasyon namin at wala pa akong napapatunayan at naipagmamalaki sa buhay, baka sa huli naghiwalay din kami at baka miserable na pareho ang buhay namin. Baka tuluyan siyang napunta kay Byron at nabihag na habang buhay sa isla. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng tamang pag-iisip na gawing inspirasyon ang pangmamaliit sa akin noon ni Don Adolfo para mas lalo akong magsumikap sa buhay. Kaya ngayon ay nabibigyan ko ng maayos na pamumuhay ang pamilya ko. At kung babalikan ko ang mga pangyayaring yun, isa lang ang masasabi ko. God is amazing. It's amazing how He can perfectly orchestrate everything in our life and give us our very own happy ending if only we let Him in and trust Him with our lives. Madam Venus, hanggang sa mga sandaling ito, ay palaisipan pa rin sa amin kung ang mga tao sa tribong yun, maliban kay Byron, ay mga aswang o mga nagpa-practice lang ng kanibalismo. Pero kahit ano pa man sila, ang mahalaga ay nagawa naming makatakas sa tiyak na kamatayan. Hindi na siguro namin makakalimutan yun na habang buhay ng magiging bangungot at dadalhin namin hanggang sa kami ay tumanda. Isang pangyayari na magsisilbing aral na hindi lahat ng lugar ay maaari nating pasukin kahit gaano ito kaganda. Dahil minsan, sa likod ng malaparaisong kagandahan, ay may nakatago palang isang maligim na lihim.